Hallelujah. Let's pray. Tayo po lang tayo manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, marami po salamat, Panginoon, sa bawat yaman na amin pong tangan, O Diyos, na pinagkaloob po namin sa inyo. And Lord, alam po namin, Panginoon, that more than we have given, we know, O Lord, that you have more than to give to us. And we entrust to you all these riches, O God, for we know, Lord, that these works, O Lord, ng aming pumakamay will not be put into vain. We will receive blessings, O Lord, from you dahil ito po ang pinangako niyo sa aming pagsunod. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin Diyos. Hallelujah. Meron pa po ba mga nasa loob ng mga kwarto? Sigaw lang kayo kung nandyan pa kayo. Oo, pastor. Meron pa? Wala na? Baka po meron pa po nasa likuran? Ayan, meron pa? Again, Lord, we continue to pray for Pastora Baby's health. In Jesus' name. Yan. Dito na po tayo lahat sa loob. Ang atin pong pag-uusapan ay napakamahalaga. Let us not, wag na po natin i-allow yung mga sarili natin may mamimiss out tayo sa mga mensahe ng Lord. One, sa lahat po na nasa likuran, except sa mga kabata, children. And I also want to get straight to the point about isa po sa atin ngayon. No? Bibilisan ko lang po itong preaching ko kasi meron po akong mag-guest speaker po kasi ako mamaya. So kailangan kong bilisan. Ay, saan po, pastor? Sa youth service. Excited na yata yung mga youth, makakita sila ng poging pastor mamaya. Thank you, Lord. Ayan, yung mga nasa likuran po, yung mga tamburinis na sumayaw po kanina, tara na po dito sa loob. Hindi po naniniwalang kayo nyo makinig habang nagbibihis. Kumusta inyo muna ulit yung katabi nyo? Kumusta ka naman, kapatid? Yeah. Kasi one little thing that we appreciated sa mga kabataan po is yung word na kamusta. Kasi ito po mga nakaraang araw, ang youth po natin is okay na, kumusta lang. Kumusta kapatid? Sabi mo lang, mabuti po. Kaya, kung hindi ka mabuti, hindi po gano'n mabuti. Isa po natutunan namin, no, segue ko lang, nito mga nakarang araw, no, Tuesday, Thursday, and Friday, ang mga kabataan po kasi nag-initiate na pong magbuo ulit. Ulit ha, hindi ko po sinasabing bago to, pero nagbuo ulit ng mga small groups na intended para sa fellowship, not entirely para mag-Bible study, but for fellowship. Magkamustahan, anong nararanasan mo, let me know about yourself, kasi sige, opo, no? Opo, talagang grabe. Ngayon kayo nag-small group, no? Kasi hindi kayo makakasama sa small group, no? Mamaya na, pag ano. So, yun yung isang bagay na na-appreciate natin ngayong linggong to. At least para sa amin po, no, na nag-lead and nakasama sa mga small group, is yung makumusta. And higit pa po sa makumusta namin sila is magkakilala kami. For the longest time, in Living in Light Ministry history, marami po sa amin na, magkakasama kami sa ministry, pero hindi namin ganun kakilalang isa't isa. So, through small groups, nakita namin yung ano bang ugali namin totoo sa bahay, ano bang pinagdadaanan namin, and we were not there para, magbasa tayo ng Bible. It's not bad kung gusto niyo small group nyo, pero importante kasi na nag-cultivate sa atin yung relasyong magkakapatid. Hindi natin pwedeng sabihin magkakapatiran tayo, pero hindi tayo marunong magkamustahan. Amen? May kapatid ba kayong gano'n? Hindi nyo kinukumusta? Ngayon nga, dahil may messenger na, kahit nagtatanghalian yung kapatid mo, tatawagan mo, pero, kamusta sis? Kunyari, nasa probinsya yung kapatid mo. Kamusta ka na dyan? Your week will not pass by nang hindi mo nakakausap yung mga kapatid mo. Ako naniniwala ako doon. Sa atin dyan, lagi kong kausap to. Hindi natatapos ang linggo kasi linggo kami magkausap. Pero kidding aside, ito po ang encouragement namin,
Take it from me. Subukan nyo pong bumuo na small group. Hindi siya isang bagay na magiging mahirap. Actually, ang ginawa namin is hindi kami nag-strict na weekly tayo magkikita kasi alam namin mahirap. Marami sa amin, for example ako, ang kasama ko mga estudyante, yung iba nasa Manresa pa. So hindi namin pwedeng i-impose na weekly kami magkikita. Pero hindi rin namin pababayaan na hindi kami magkakamustahan. Okay? So marami dito alam ko, may ginagawa kayo everyday, but try to build kahit 3 lang kayo. Kahit 4 lang kayo. Hindi naman kailangan magkita sa church. Pwede namang, sis, dito tayo sa bahay. Magkape lang tayo. Kape, literal kape. Magkape lang. Magkano lang stick ng 3-in-1? Di ba? Yun lang. Kasi maniwala kayo sa akin, mas ma-appreciate nyo yung kwentuhan kaysa yung kape. As long as the kwentuhan, the center of it is Christ. The center of it is yung faith. Hindi kayo manghihinayang sa oras na gugulin nyo. And ito yung bagay na gusto nating i-promote sa church natin. Kasi marami sa atin, nakikita-kita lang paglinggo, at hindi rin naman tayo nag-uusap-usap. Pansin nyo, sa mga kananayan. Minsan pa napapahaba po kami, ang tendency natin is lumabas sa kagad ng church. Hindi na tayo nag-i-stay para kumustahin yung kapatid natin, though naiintindihan natin. Minsan sa mga tatay, ganoon din. May mga kabataan din tayong ganoon. Ano man lang yung sa loob ng 1 buwan, twice a month, is magkita-kita tayo para magkamustahan. I believe it will not be that hard to spare even just a little time para po magkakilala tayo. For example, tinanong ko si Sister Divine kung ilang taon na si Sister Alma. The littlest of the details, hindi natin alam why. Kasi maaaring hindi talaga natin alam. Diba? Ako, tatanungin niyo ako kung anong birthday ni Leia, hindi ko rin alam. Kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa mga bagay na yun. Pero pag inumpisahan natin, maglupon-lupon at magkwentuhan sa mga bagay na at least pinakasimpleng detalye ng buhay natin. Hindi ko ma-imagine kung ano magiging epekto nun dito sa church natin. Amen? So, the Lord is expecting sa atin na hindi lamang po magsama-sama tuwing linggo, but to pour out ourselves to each other. Kasi ito po yung marapat natin gawin bilang isang kapatiran. Maaaring sabihin niyo sa akin, ay ayoko sinishare detalye ng buhay ko. Okay, fine. Pero sana ready rin tayo makinig sa isi-share ng ibang kapatiran natin. Kasi hindi po natin pwedeng isara yung mga pintuan natin, higit sa lahat, para sa sarili nating kapatid. Amen? Amen? So tingnan nyo yung mga kasama nyo sa ministry. Tingnan nyo yung mga kasama nyo sa grupo nyo pagkatapos sa service. Handa ka na bang makasama yan? Handa ka na bang makamusta yan? Handa ka na bang makinig sa kanya? O handa ka na bang i-open yung sarili mo para sa mga katabi mong yan? Because the most important thing here is, mga kapatid, hindi yung ating katatayuan sa lipunan, ngunit yung ating relasyon bilang magkakapatiran. Tayo-tayo na lang to, mga kapatid. Kung hindi pa natin ma-open yung sarili natin sa iba, ano pa pag pinarami ng Diyos ang kaluluwa sa iglesyang to? Baka hindi natin sila kayanin. So let's start building up each other. Let's start reforming our cell groups. And let's start going para po sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. And balik tayo mga kapatid sa fast forward. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo na. Next week is last Sunday na. Susunod na linggo, Pasko na naman. But before we go to the Christmas season, marapat unahin natin ang ating Panginoon. Alam niyo po ba kahapon, kami po ay nasa isang meeting and general rehearsal ng gaganapin po next conference sa SBCC. Oh, yan. Kasama po natin dito ang Sampaloc Bible Christian Community at ang Grace City Church ng Mandaluyong. So, 3 churches join together para po mag-organisa ng isang event for the youth para po equip ang mga kabataan natin towards going, yung paghayo. So dito, magsasama-sama yung mga kabataan ng 3 churches na ito. And ito yung exciting part, no, mga kapatid. Bukod dun sa magsasama-sama yung mga kabataan to attend, nagsama-sama rin po yung mga workers and churches to organize. Ito po yung isang, nung time na ino-open po ito sa amin, sa isip ko, sabi ko, posible ba yun?
Kasi we have different styles of leadership. At ang mga tinawag nila to work, yung mga leaders. So ikaw bilang isang leader, parang kaya ba yun? Kasi may sarili kaming format ng pagli-leader eh. Paano yun sa kanila? Baka hindi namin kaya. But mga kapatid, pagdating namin doon, ang naghari po doon is yung submission. Yung humility. Sayang hindi ko mapakita dito yung picture, tsaka yung vision ni Past Chess ng practice ng praise and worship. At yung nasa stage po doon ay hindi po composed ng Living in Light lang. But it was a joint practice ng dalawang churches. And yung bagay po na yun, mga kapatid, is nagmulat sa akin na totoo yung sinabi ni Pastor Isko, iisa tayo ng church. Iba-iba lang tayo ng lokasyon. Especially all of us here that has one faith in God, iisa lang tayo ng church. Kasi nakayang mag-unite. Iba-ibang tao, iba-ibang karakter, iba-ibang pagkatao. Pero noong time na sumampa kami sa stage, iisa po ang aming layunin. Ngayon mga kapatid, gusto ko po maging straight to the point sa inyo sa bagay nito. Bilang isang iglesia na may pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon, ang mahalaga po ngayon dito ay pare-parehas tayo ng iniisip. Hindi po maaring umiral ang isang iglesia kung iba-iba po tayo ng pananampalataya. Ngayon mga kapatid, kung totoong kinikilala natin ang Diyos bilang Panginoon ng iglesyang ito, dapat po meron tayong iisang isipan, iisang damdamin, iisang layunin. At yun po ay dakilaan ng Panginoon. Hindi po maaring ako, si pastor, o si pastora, o si Ninang Andrea, Sister Andrea, ay may kaisipan ng itataguyod natin ang church na to. Tapos yung mga kabataan, sasabihin nila, ay hindi po, itataguyod po namin yung church sa labas. Tapos may mga tatay na, sige, kayo na lang, kaya nyo na yan. Tapos meron mga kasama natin na, okay, sige, magluluto na lang kami ng tanghalian nyo pag gutom na kayo. Or aatin lang ako ng Sunday, hindi na ako aatin na ibang gawain. Makikibahagi ako sa gawain ito, pero hindi sa gawain yan. Kasi ito lang yung gusto kong gawin para sa church. The more na ine-entertain natin yung ganyang kaisipan sa iglesyang to, the more na tayo ay magkakawatak-watak. Ano ang layunin ng iglesia this year? Diba? Yung pag-reforma natin, hiwa-hiwalay pa. Anong layunin ng iglesia natin this year? Anong layunin ng iglesia this year? Anong layunin ng iglesia this year? Reform. Mula sa mali nating ginagawa noon, mula sa mga tagumpay ng kahapon, lahat yan lilimutin na natin sa likod because we will reform this church. Kung hindi tayo sasabay sa takbo na iglesyang to, mga kapatid, hindi ko po sasabihin may iwan kayo. Pero may iwan tayong lahat. So ngayon mga kapatid, bilang pagpapatuloy sa temang ito, I want us to read something from Philippians 3. No? At tingnan natin, bakit nga ba natin kailangan, katulad na tinuro natin ng first week, limutin ang nakaraan at mag-press and strain forward. Tumayo po tayo lahat, basahin natin ang salita ng Diyos mula sa Filipos 3, verses 15 to 18. At sinasabi po dito mga kapatid, mga kapatid, magkaisa kayo sa pagtulad sa akin. Pagmasdan ninyo ang mga lumalakad ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Ito ay sapagkat madalas kong sinasabi sa inyo at ngayon sasabihin ko sa inyong muli na may pagluha, na marami ang lumalakad na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Tayo lahat po ay manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat Lord at hinihingi lang namin sa inyo Panginoon sa oras na ito,
ang kaisipan, Panginoon, na tunay na isinusuko ang sarili sa inyo. Ang damdamin, Panginoon, ng pagpapakumbaba at ang spirito po ng pagkakaisa sa loob po ng iglesyang ito. Salamat po, Panginoon, at turuan nyo kami, Panginoon, na lagi magkaroon ng iisang kaisipan nang sa gayon ay makalakad po kami bilang isang ganap na mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming samon panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Ay, palakpakan po natin yung ating Panginoon. Yan. Huwag natin katamaran, papalakpak na tayo sa Lord, oh. Amen. So, ang title po na ating mensahe today is Walking the Mature Way. Pas, meron palang karakteristik ang paglalakad. We are going fast forward. So, nung last week, sinabi sa atin, go. Diba? I-ano natin yung gifts ng banal na Espiritu sa atin, yung power ng banal na Espiritu sa atin. Kung ang banal na Espiritu sa atin, ang kapangyarihan ay pagpapagaling, pray for the sick. Kung listening, then listen to people. Kung giving, then share. We have to go. And sa atin pong paglakad, mga kapatid, bilang isang Kristiyano naman, ay meron pong pamantayan ng ating Panginoon. At ito pong binasa natin kanina ay pagpapatuloy po sa ating pinag-aralan nung unang linggo. Okay? Natatandaan niyo pinag-aralan natin ng first week? Ano yun, Pas? Reform ba yun? Ano pinag-aralan natin yung unang linggo? Ano? Ano sinabi natin sa mensaheng yun? That we have to forget the past, leave it behind, to strain to what is in front of us, and to push forward, to press on. At katuloy po nito, mga kapatid, is itong mga verses na binasa natin. Kaya sabi, papansin nyo doon, sinabi ni Apostol Pablo, kaya nga, nung sinabi niyang press on, kaya nga, so dito papakita ni Apostol Pablo ngayon, paano natin papanatilihin yung ating sarili in pressing on. Okay? At tingnan natin mga kapatid, ano ba yung paglakad na isang mature? Paano bang itsura ng isang Kristiyanong ganap? Diba? So tingnan natin, number 1, walk in the mature way. Ang itsura po, ang larawan ng isang mature, the mature think right. Amen? Ang isa pong ganap o mature ay nag-iisip po ng tama. Or meron pong tamang kaisipan. Pass. Question. Ako na po magtatanong para sa inyo. Paano ba ang itsura ng isang mature? Ano nga ba ang tamang mindset? Kasi marami na po ko narinig, Pastor, ganito po ang mature. Ganito po ang tamang mindset. Sa dami ng mapapanood mo sa TikTok na mga nagmo-motivational speak o motivational talk, ano po ba yung tamang mindset? Sa dami na nakirinig na sa TikTok, kung ano yung itsura na mature, ano po ba yung itsura ng isang mature? Para po ba itong mangga na pag hilaw pa ay berde, pag hinog na ay dilaw? Para po ba itong pakwan na pag pinitik mo pag hilaw ay tuk-tuk, pero pag binog na yung tug-tug? Para po ba itong talong na berde pa sa umpisa, nagiging violet pag hinog na? At parang saging na berde, tapos nagdilaw, hindi mo alam kung hinog na ba, overripe? Pag nangingitim na po ba yung saging, mature na po ba to? Ano po ba ang tamang itsura ng isang mature na mananampalataya? Sa atin pong lipunan, mga kapatid, madalas na larawan ng isang mature ay matanda na. Tama? Ay, wala po akong pinapatukuyan, ha? Baka po. Pero ito yung madalas nating nakatatak sa isipan natin. Ba't kayo tumatawa? Matanda, di ba? Matanda. Alam niyo yung kadalasang mga karakter sa pelikula o sa palabas sa TV, na lagi meron isang may tungkod, tapos mahaba yung buhok na maputi. Tapos doon sila nagtatanong, ano po ba dapat kong gawin pag sa ganito, sa ganyan? Sabi, bubble gang si Tata Lino. Si Tata Lino. Kasi naniniwala tayo that with age comes wisdom.
So, ang palarawan natin sa isang mature ay matanda, matalino, malawak yung kanyang karunungan, malawak kaisipan. Ito yung larawan natin para sa isang mature. Yun ay sa mundong ito. Diba? Ngunit, bilang isang Kristiyano, ano po ba yung tsura ng isang mature? Dito, magugulat kayo dito. Unang karakteristik ng isang mature ay mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Hindi po kahit kailan pwedeng maging mature ang mapagmataas. Lalo sa usapin ng pananampalataya, mayabang ka, hambog ka, hindi po mature yun. Yung lagi mo sasabihin, eto ako ngayon, no? Eto na ako ngayon, binago ako ng Lord, kaya gayahin niyo ako. Hindi pwede maging humble ang ganung bagay. Pero kung sasabihin mong, eto na po ngayon, sa biyaya ng Diyos ay binago po ako ng Lord, eto na po yung pamumuhay ko, at patuloy po akong binabago ng Diyos every day. Sabi nga sa Bible, from glory to glory. Yun ang humble. Yung pagtayo sa stage, gitara, jig. Pagbaba ng stage, ay, kapatid, galing-galing mo naman maggitara. Ay, maliit na bagay lang po yun. May papakita po sa inyo, mas magaling, punta po kayo sa bahay. Ay, yun po ay hindi po humble, yun po ay mapagmalaki. Pero kung sasampa tayo sa stage na to, sinabi na tayo magaling, ay si Lord po yun, nagbigay po sa akin ng talent. Glory po sa Lord. That's being humble. Pero ito po ay mga superficial na mga bagay, mga kapatid. There are more things that you will see kung isang Kristiyano ay totoong mapagpakumbaba. Ano po yung pangalawang larawan niyan? Ang pangalawang larawan ng isang mature na Kristiyano is merong uhaw at gutom sa Diyos. Sino nakinig nung Wednesday? Ay, pinag-uusapan natin kagabi sa sakyan. From Psalm 63, di ba? Sinabi doon ni David na sinisiyasat kita, Panginoon, I earnestly seek you, Lord. Pastor, paano naging mature yung may uhaw at gutom sa presensya ng Diyos? Paano naging mature yun? Parang ang layo naman. Mind you, mga kapatid, being mature is seeking God continuously. Kaya nga ang unang larawan ng ganap ay mapagpakumbaba. Bakit? Pag ikaw ay nagmalaki na kaya mo na iyong sarili, nagmamalaki ka sa harap ng Diyos, wala kang uhaw at gutom para sa presensya niya. But si David po, mga kapatid, ay isang batang pastol. At siya po ay tinalagang hari ng Israel. Siya po ay tumanda, naging mature sa Lord, but every day, lagi niya pong sinisik ang presensya ng Panginoon. That is being mature. Tanong, mga kasama, mga kapatid at mga minamahal, meron pa ba tayong uhaw at gutom sa presensya ng Diyos? Ito po kasi ang magsasabi sa atin. Ito po yung magiging indicator sa atin na tayo ay nagmamature. Tama na, naka-attend na ako ng Sunday, okay na yun, pang isang buong linggo na yun. Magugutom na lang ulit ako siguro Sabado ng gabi. Para pagdating ko ng linggo, church ako. Ganun kaya tayo? Ask natin mga sarili natin. Baka kasi ang uhat, gutom lang natin sa Diyos is tuwing Sabado lang ng gabi o paggising natin kanina. O baka paggising pa natin kanina, wala pa tayong uhaw at gutom. Pumupunta lang tayo sa church dahil tinitignan nating obligasyon ito sa ating church. Hindi obligasyon sa Lord. Katok-katok, mga kapatid. Gusto ko pong maging straight to the point sa inyo sa katalang sinabi ko kanina. Marami pong mga Kristiyanong pumupunta sa church kasi ayaw nilang matanong sila, bakit wala ka nung nakaraang linggo? Ay, marami pa akong sasabihin kay sister. Aatin na lang ako para hindi na ako magsalita. Ay, marami pang tatanong sa si pastor, bakit wala ako? Pupunta na lang ako sa church para hindi na ako matanong.
And to tell you mga kapatid, hindi po ako sa nananira. Marami rin pong sekta ang ganun. Mag-church na lang ako para hindi ako ma-follow up. The obligation is in the church, hindi na sa Lord. Yung ating finifill in is sa church na lang, hindi na sa Lord. Paano tayo magpe-press forward niyan? Paano tayo magpa-fast forward niyan? Kung ang ating layunin is para hindi na lang tayo makastigo. Pero wala tayong kahit anong nararamdamang accountability sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang accountability natin dito is hindi sa mga pastor ha. Papaalala ko lang po sa atin, ang accountability natin is sa Lord. Kung hindi natin sinisik ang Panginoon, ano pong klaseng pananampalataya meron tayo ngayon? Kung hindi natin kayang buksan yung mga Biblia natin every morning, every evening, to read kahit isang verse lang, anong klaseng pananampalataya meron tayo niyan? Kaya nasasabihan tayo ni Lord ang liit naman ng pananampalataya mo. Gusto niya ba sabihin ni Lord sa atin yun? Ina-acknowledge ni Lord na ang butil ng mustard seed kaya maglipat ng bundok sa dagat. Pero hindi kahit kailan i-honor ng Lord kung ang iyong faith is half-hearted. Mabuting maliit na lang o kasing liit ng butil ng mustasa kaysa wala tayong pananampalataya at all. Katok-katok mga kapatid, paano nyo sinisik? Paano nyo finifill in yung uhaw at gutom nyo sa presensya ng Diyos? Paano? Kasi hanggang ngayon, hindi ko po marireconcile sa isip ko. Kung sasabihin nyo sa akin, nagpe-pray lang naman po ako araw-araw. Last week, nung youth service, tinanong sila, mga kabataan, anong Bible verse, diba? Anong Bible verse na natatandaan nyo ngayon? O promise ng Lord, tagal sumagot. Siguro ito pong preaching ko is talagang inintend ko pong maging sermon. Because we have to really live by the Word. Kung hindi po natin isasapamuhay ang salita ng Diyos, kahit po anong sabihin ko dito mga kapatid, kahit gaano ka-intense magsalita, pero hindi natin sasapamuhay ang salita ng Diyos, wala. Kahit gigil na gigil kami dito mga pastor, magbago na tayo. Pero wala tayong uhaw at gutom sa presensya ng Diyos, wala po mga kapatid. Hindi kami ang magbibigay niyan sa inyo. Huwag niyo pong sasabihin sa amin pagdating ng panahon na, Pas, di mo kasi tinuruan mo at magutom sa Lord eh. Ba, tinuruan ka ba na nanay mo magutom pag kailangan mong kumain? That is a natural phenomenon sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung ang katawan nating physical ay nagugutom at nauuhaw, ganun din ang kaluluwa natin. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Sabihin niyo sa katabi niyo, siyasatin natin na Lord, pakainin natin ang ating mga kaluluwa. Dahil ang pagiging ganap ay pagiging uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Kahit yung mga characters sa Bible, they did it. Araw-araw. Kahit paulit-ulit siya nagkakamali, still, Lord, sorry, hinahanap kita. Problema sa ating mga tao ngayon, di ba? Nagkamali tayo sa Lord, at tatalikod na ako sa Lord, nakakahiya na eh. Look at David. Nagkamali siya sa harap ng Diyos, kinorek siya ng isang propeta, okay, Lord, sorry. Mag-aayuno ako ngayon. Ako'y pong hihingi ng tawad sa inyo. Anong ginawa ng Diyos? Ni-restore. Kung matututo lang tayo magpakumbaba sa harap ng Lord, mga kapatid, naniniwala kung hindi tayo ganito ngayon. Amen? Amen. Now, bilang isang mature o ganap, ano po bang inaasahan ng Diyos sa atin bilang pagkakaroon ng tamang kaisipan? Kasi sinabi po sa verse 15, kaya nga, sa lahat ng mga ganap, sino yung mga ganap? Tayo. Ariin niyo pong ganap ang ating mga sarili. Kaya nga sa lahat ng mga ganap, ay kailangan magkaroon ng ganito
ganitong kaisipan. Anong tinutukoy niya na ganitong kaisipan? Balikan natin yung ating mensahe last time. Ang sinasabi po doon, mga kapatid, sinabi ni Pablo in Philippians 3:12-14, hindi sa naabot ko na ang lahat ng bagay. Mga kapatid, hindi ko ibinibilang na naangkin ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkakatawag sa akin ng Panginoong Hesukristo. Yun yung tamang mindset. Kaya sinabi dito ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, sa lahat na maganap ay kailangang magkaroon ng ganitong kaisipan. Ngayon, tingnan natin isa-isa. Una, forgetting the past. The right mindset is to forget the past. Nung first Sunday, pinag-usapan na natin yan. Dapat nilimot na natin yan. Dapat nilagay nyo na sa likod nyo yung mga yan. Pangalawa, straining forward. Straining ha? Hindi po sinabing lumakad. Dapat mayroong pagpupursige. Dapat mayroong effort. Amen? Sabihin natin effort. Hindi po yun yung landingan ng mga eroplano ha? Sorry. Matagal na pong joke yun. Tawa na lang kayo. Ha, ha, ha. Kakatawa ka, pastor. Ha, ha. Pogi mo pa. God bless you. Pangatlo, pressing on. Pressing on. Sabihin natin, press on. Ito po yung tamang mindset that we have to continuously be pressing on towards doon sa what? Sa gantimpala ng mataas na pagkakatawag sa akin ng Panginoong Hesukristo. The fourth mindset is making Christ the goal. Ito po yung ating mindset na dapat tinataglay natin. Ngani. Diba? Forgetting the past, straining forward, pressing on, making Christ the goal. Ito po yung dapat na mindset ng mga ganap at kailangan meron tayong lahat niyan. Okay? Nililista nyo naman. Sinusulat nyo naman yan. So mga kapatid, marapat po, no? Kung sinusulat natin yan ngayon, tinitake notes na sa cellphone natin, ibig sabihin, tinatanggap natin yan. Kasi kung hindi nyo po tinatanggap yan, naniniwala po ako, meron isa dito magtatanong sa kami, Pastor, kalokohan niya sinasabi mo. Sinulat natin eh. Tinatanggap natin at marapat na yakapin natin na, opo, ito po yung dapat na kaisipang meron ako bilang isang ganap na Kristiyano. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. So bakit nga po ba ito ang sinasabi ng Apostol Pablo? Para na po sa background ninyo, no? Ang Philippi po, o ang lugar ng mga taga-Pilipos, ay heavily influence of elitism. So ano mag-isabi na elite? Mga elitista. Ano sila? Parang dapat maganda katatayuan mo sa lipunan, matalino ka, mayaman. Yan po ang lugar ng mga Philippians. Yun lang yun. Sasabihin ko. Kaya tatawa. Yun kasi yung kanilang kultura, mga kapatid. At ang kulturang yun ay hindi po nalalayo sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Ang ina-acknowledge ngayon ng mga tao ay yung mga taong may pera. Maganda ang katatayuan sa lipunan. Matalino, marunong sa buhay, maganda, pogi. Nakakarami na ako ngayong araw, Lord. Sorry po. Mamayang hapon pa ako. Last na to. Hindi nyo siguro pagsasalita yung mamayang hapon, ano. Pero ito po yung kasalukuyang panahon natin. Hindi ka kikilalanin ng mga tao ngayon pag wala kang... Diba? Walang pera, wala. Hindi ka kikilalanin.
Ang mahirap pa nito, minsan ikaw pa yung pinagsasamantalahan pag wala kang pera. Pagsasamantalahan yung vulnerability mo na madalas ang nai-scam is yung mga wala ring pera. Pero sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, para ikaw ay kilalaning ganap, para ikaw ay acknowledge sa ganap, hindi po kailangan ng maraming pera. Ang kailangan ng isang malaking, hindi po kwarta, malaking pananampalataya at puso sa harap ng Diyos. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kahit gaano pa po ang ilagay nyo sa offering box natin, pero ang pananampalataya naman natin ay pagmamalaki sa harap ng Diyos, nabigay ko kasi yan kasi mayaman kami. Wala mapagsidlan yung pera ko, bibigay ko na lang sa kanila. Pagmamalaki yun sa harap ng Diyos. Pero kung makikita natin, yung isang babae na naghulog ng 2 barya na halos walang halaga, yun ang kinilala ng Panginoong Jesucristo na nagbigay ng lahat. So, nasaan tayo doon? Nasa nagmamalaki o nasa nagpapakumbaba? Check our hearts. Baka tayo po ay naliligaw na. Kasi bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ang pagiging ganap o mature ay hindi po nababase sa kung anong katayuan mo sa buhay o sa ginagawa mo sa loob ng iglesia. Na pag-uusapan namin kagabi, activity is not maturity. Kung akala mo, napakadami mong ginaganapan sa loob ng iglesyang to, hindi yon ang pagiging ganap. Kasi yun lang dapat, yun po ang nararapat natin gawin na kumikilos tayo dito. Pero kung iisipin nyo, ang dami kong ginagawa sa church, nagpipreach ako, nagbe-base ako, minsan nagse-cell group pa ako, mamayang hapon magpe-preach pa ako, napaka-mature ko na talaga. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Ang pagiging mature ay yung kapag may dumating dito na bagong kaluluwa, naroon agad tayo para kilalanin sila. Ang pagiging mature ay yung kapag may kapatiran tayo nangangailangan, nandun tayo para saluhin sila. Pag merong sakit, pinapanalangin. That is being mature. Kasi ang goal natin is si Christ, to glorify the Lord. Amen? And in the end, sa ating pong pagiging ganap, ang Diyos po ang magpapalat, magre-reward sa atin. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. So wala pong katapusan ang pagiging mature, mga kapatid, ha? As long as we are living, as long as I'm breathing, I've got a reason to be mature. Akala niya. And being mature is to follow Christ. Yun po, araw-araw po natin gagawin yan. Hindi po titigil ang maturity dahil sinabi mo, hinug na ako, pwede na akong gawing mango shake. Or, alam yun, diba ganun ang isang prutas para mature? Meron pong endpoint to, hindi po ganun. Dapat po tayo ay nagpapatuloy. Number 2, the mature stay in step. Sabi na Apostol Pablo in verses 15 to 16, at kung sa anumang bagay ay naiibang iyong kaisipan, ipahahayag din naman ito sa inyo ng Diyos. Gayunman, lumakad tayo sa pamamagitan ng gayong ding paraan na natamo na natin upang magkaroon tayo ng iisang isipan. So sinasabi dito na Apostol Pablo, mga kapatid, na ang totoong reform ay nasa pananatili. The mature stay in step. Ang totoong reform po ay nasa pananatili. Ano po yun pa? Sa church? Nasa lilmi naman po ako. Hindi po, mga kapatid. Ang pananatiling sinasabi po natin dito is paglakad doon sa kaisipang sinabi natin kanina. Kung titigil tayo sa pagkakaroon ng making Christ the goal, straining forward, mapuputol po yung maturity natin. Kaya po dapat sa atin pong paglakad, tuloy-tuloy din po nating dinadala yung kaisipan. Amen? Napakahalaga po para sa isang iglesia na ang kaisipan ay iisa, maging sa mga layunin nito at yung mga agenda ng iglesyang kinapapalooban mo. Hindi po pwedeng iba-iba tayo ng layunin sa ating iglesia. Bagamat magkakaibang tao tayo, oo, magkakaiba tayo ng attitude, magkakaiba tayo ng karakter, ngunit hindi po maaaring iba-iba din tayo ng layunin as we go here. Kailangan po pagpasok natin dito, sabi ng church, galing sa Panginoong Hesus na magre-reform kami, we will reform. Hindi po pwedeng may resistance tayo towards dun sa agreement ng church na magre-reform tayo this year. Ay hindi, gusto ko mag-grow lang ako na mag-grow sa Lord. Hindi po pwedeng ganun. There are certain things that we have to address at yun po yung pagre-reforma natin.
At kaakibat ng pagre-reforma ng church is yung pag-grow naman natin sa pananampalataya. Amen? Sabi nga dito, kaya sinabi na Apostol Pablo na kung naiiba ang isipan mo, diba? Kung naiiba ang ating kaisipan, ilalantad din naman ito ng Diyos sa atin. Sinabi ko kanina, iba-iba tayo ng pagkatao, na karakter, at kung mangyaring iba man ang kaisipan mo sa pagpasok dito, ilalantad ng Diyos kung anong dapat mong maging kaisipan. Amen? Ang galing, no? Hindi naman mayroon sa babalik. Salamat po kapatid. God bless you po. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ilalantad sa atin yung kaisipan natin na tama. Hindi po natin pwedeng isalang-alang yan sa leaders natin. Ay sa to lang, ako ay flattered at times when sometimes our youth or yung mga members natin sinasabi dito na, sabi po kasi ni Pastor Mark, ganyan. Alam niyo po yun, parang somehow napaflatter po kasi natatanda na yung sinasabi ko. Pero mga kapatid, ang atin pong pananampalataya ay hindi po dapat ma-establish dahil sa leaders natin. That should be spiritually inspired and driven. Pag sinabi natin spiritually inspired and driven, dapat ang banal na espiritu yung nagsasalita sa atin. Dapat siya yung nag-cultivate sa atin. Hindi po yung sinasabi ng leaders. Sinabi ni Pastor Mike sa akin, ganyan, talagang na-motivate po ako. Well then, thank you. To God be the glory. Pero dapat po, most of the time, ang Panginoon ang nag-cultivate sa atin yan. Mas ma-appreciate po namin sa pulpitong ito kung sasabihin nyo na, sinabi po kasi sa akin ng Lord. In-impress po sa akin ng banal na espiritu na ito po yung gawin ko. Kaysa po itaas nyo yung pangalan ng mga pastor ninyo o cell group leaders, you can thank them personally. Salamat kapatid kasi pinakinggan mo ko, pinayuhan mo ko. But then thank the Lord most of all. Kasi ang Diyos ang gumamit sa mga taong yan. At marapat na sa Diyos lang ang pasasalamat. Amen? So sa pananatili po natin sa Diyos, kapag tayo ay mature sa isang bagay, dapat po may nakikita sa atin. Ito na. Hindi po maaaring sabihin na tayo ay ganap, ngunit hindi tayo nagpapaturo sa Diyos sa tamang pamumuhay. Nakita niyo sinabi doon? Diba ilalantad ng Diyos yan? At kailangan manatili tayo sa kaisipang ito, sabi sa 16, gayon man lumakad tayo sa pamamagitan ng gayon ding paraan upang sa natamo natin upang magkaroon tayo ng iisang kaisipan. Ngayon, pag sinabi natin paglakad, ano bang paglakad ang ginagawa ng isang mature? Pas, may sinabi ka na kaninang larawan ng ganito ganyan. Ano na naman yung papakita mo sa amin? Una, kung totoong tayo ay nananatili sa paglakad sa Diyos, dapat nagpapawasto tayo sa Diyos sa usapin ng ating pamumuhay.
Very critical ito mga kapatid. Kung hindi tayo nagpapatama sa Diyos, sa uri ng pamumuhay na meron tayo, we are in compromise. And sasabihin ko po sa inyo dito mga kapatid, na hindi po marapat sa Panginoon ang nagko-kompromiso. Hindi pwedeng tama at mali ang pamumuhay. Hindi po pwede may resistance tayo mga kapatid. I'm telling you right now. Kung gusto natin totoong mamuhay ng ganap sa harapan ng Diyos, kung ano ang disiplinang sinabi ng Diyos sa atin, yun ang gawin natin. It's hard, yes. It's painful, yes. Pero wala pong ibang magpapalaya sa atin kundi yung katotohanan meron tayo. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa mali. Sasabihin niyo sa akin, nag-flow naman yung spirit sa akin, Pas. Ask yourself. Double check. Baka kala mo, spirito ng Diyos yan. Hindi pala. Kasi hindi kahit kailan pwedeng maging hot yung cold at cold yung hot. May kanya-kanya pong function yan. Ask yourself. Double check. Pangalawa, isinasabuhay ang tinuturo ng Diyos sa buhay. Uy, Lord, thank you. Sinasabi ng Diyos sa atin ngayon na lahat ng tinuturo sa atin dito dapat sinasapamuhay natin. That is being mature. And lastly, nananatili ang pamumuhay sa pagdakila sa Diyos. Mga kapatid, kaya ko po sinasabi ito kasi higit pa po sa maraming issue sa buhay. Marami po mga pangunahing bagay na nagdadala sa atin sa compromise. For example, bisyo. Or konting aya ng kaibigan, ng kamag-anak, inom. Hipak. Diba? Konting impluwensya ng kaibigan, pagtatalik na kaagad. Hindi po pwede. Hindi po marapat sa isang Diyos na banal ang ganun pong pagtuturing natin sa Kanya. Remember, hindi po sa church ito ang accountability natin, sa Diyos po. So kung ibabaliwala po natin yung mga bagay na ito, mga kapatid, ay ewan ko na lang po sa Diyos. Kasi hindi po ako maghuhusga sa inyo. Kaya po namin sinasabi ito sa inyo, mga kapatid, is for us na ma-remind na pagdating ng panahon, huhusgahan tayo ng Panginoon. At mahirap kung sasabihin natin, Panginoon, iligtas niyo po ako. Naniwala naman po ako sa inyo eh. Pero hindi tayo totoong namuhay para sa Kanya. Amen? Amen? Ang larawan po ng isang ganap na Kristiyano ay makikita sa kung paano siya namuhay. Hindi tayo marapat mamuhay sa kompromiso dahil hindi nalulugod ang Panginoon sa ganung bagay. Ang mature ay nananatiling lumalago at nagpapalago sa Diyos. Amen? Parang pabigat na pabigat yung mga mukha natin, mga kapatid. And that is just fine. Kung nararamdaman natin, parang bumibigat, Lord, at least umepekto sa atin yung salita ng Diyos. Mahirap yung parang, wala nang epekto sa atin ng Lord. Again, pagkapakumbaba. Number 3 and lastly, the mature follow the right examples. The mature follow the right examples. Pas, anong modelo ang dapat gayahin? Si Jesus ang dapat na modelo natin. Hindi po, sabi ko kanina, it must not be leadership or leader influenced. That should be spiritually inspired and driven. Sabi po sa verse 17, mga kapatid, magkaisa kayo sa pagtulad sa akin. Diba? Kaya sinasabi doon na examples, pagmasdan nyo ang mga lumalakad ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. So, Paul is outrightly saying sa atin mga kapatid, natularan nyo ako. Kasi sinabi ng Apostol Pablo, even in the scriptures, natularan nyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. So tutularan natin yung mga taong nagpapakita sa atin na example.
Madalas, ang pinipili nating modelo sa pamumuhay natin ay yung mga personalidad na mas mataas sa atin. Diba? Ay, follow ko to. Gusto ko yung pamumuhay nito eh. Diba? Pagdating ng panahon, magkakaroon din ako ng sariling bahay. Mag-grind lang ako na mag-grind. Yan ang madalas mong marinig sa social media ngayon. Grind na tayo ng grind. Pagdating ng panahon, magkakaroon din ako ng pera. Ngunit, mga kapatid, ang udyok sa atin ay pumili ng isang magandang halimbawa. Kung pipili po kayo ng halimbawa, mga kapatid, wag po yung buhay ko. Yun ang number 1 ko sasabihin sa inyo. Kung pipili po kayo ng halimbawa, wag po yung buhay ko. Unahin niyo kung piliin ay yung buhay ng Panginoon sa Kristo na nasa lupa siya. Kung na-inspire man po kayo sa buhay namin mga pastor at leaders nyo, thank you po. Pero dapat ang central na modelo natin lagi ay ang Panginoong Hesukristo. Hinihikayat po tayo mga kapatid sa ating pamumuhay na tularan lamang natin ang mga bagay na naimodelo na sa atin. At yun po yung mga bagay na pinakita ng Panginoong Hesukristo, that even sa point ng death on the cross, ay pinili niya pa rin sumunod sa layunin at kalooban ng Panginoon ng Diyos Ama. Yun po ang modelong dapat po natin tinitingnan. Dahil bakit? Bakit ito inuudyok ni Apostol Pablo? Pag tignan niyo po yung verse 18, ito po yung warning sa atin. No? The reason why we have to walk the mature way is dahil merong mga lumalakad din na kaaway ng krus ni Kristo. Akala mo, yung tinutularan mo ay tama. Yun pala ay kalaban ng krus ni Kristo. Kahapon may sinishare sa amin si Sister Joanne. May nabuong isang joint conference of different denominations. Pero sa amin, hindi kami settled. Bakit ganun? Ba't bumubuo sila ng conference sa iba't ibang denominasyon? Magkakaiba ng pananampalataya yan. Merong naniniwala sa rebulto, merong hindi. Tapos magsasama-sama sila. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya kailangan pumili ng tamang ehemplo, ng tamang halimbawa. At kung maghahanap ka rin lang mga kapatid, huwag na sa buhay ng tao. Sa buhay na lang ni Kristo. O sinabi ni Pablo, samahan niyo ako sa pagtulad sa akin, because Paul was spiritually driven. He was inspired. Kaya siya po ay totoong namuhay sa harap ng Panginoon. You want to imitate Paul? Then so be it. Siguraduhin lang natin mga kapatid na mananatili tayo sa paglakad bilang isang ganap. Kasi baka pag tinularan niya si Pablo at pinagdaanan niya yung pinagdaanan niya, ewan ko lang kung manatili ka. Make sure na tayo po ay mamimili ng isang ehemplong maayos at tama. Ngayon sa atin pong pagtatapos mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay totoong ariin natin sa ating mga sarili na sa ating kaganapan, lalakad tayo sa pamamagitan ng pamantayan ng Diyos. Hindi po pwedeng next week ko na lang pipiliing lumakad sa harap ng Lord. Next week ko na lang gagawin yung mga bagay na sinasabi sa akin. Remember, no compromise mga kapatid. Hindi malulugod ang Panginoon sa ganitong pamumuhay ng kompromiso. Gusto ko yung tanungin. Isang tanong, isang sagot. Gusto niyo pong pagpalain tayo ng Lord? Sa personal yung buhay, gusto niyo pagpalain tayo ng Lord? Sa buhay niyong yan, gusto niyong kumilos talaga ang Lord sa buhay niyo? Walk the mature way. There's no other way mga kapatid but to leave it all behind, to live in no compromise, at mamuhay tayong ganap sa harapan ng ating Panginoon. As we finish, no, mga kapatid, siguro kahit sa sandaling paraan, let us give time to talk to each other. At tingnan natin, no, may mga tanong akong hinanda po dito, no, mga kapatid. Sa mga kananayan, pwede po kayo maghati. May dalawang leader naman po tayo dito. Nandiyan si Sir Alma, si Sir Andrea. If you feel na parang sobrang laki nyo, pwede po kayo maghati. Tingnan natin dito, no, magtanungan lang tayo. Ano ang mga bagay na naitinatama ng Diyos sa atin o sa akin? Nilalabanan ko ba ang pagwawasto ng Diyos o tinatanggap ko? Kasi may tinatama ang Diyos sa atin, ang tanong kung tinatanggap ba natin o hindi. Pangalawa, kanino o sino ang halimbawang tinutularan ko sa kasalukuyan? Dinadala ba ako nito papalapit sa Diyos? So, importante mapag-usapan natin kasi baka po meron kayong tinutularan eh.
Pero ang tanong, dinadala nga ba ako nito papalapit sa Lord? O baka nilalayo ako nito? So later, as we end, sana po mag-breakout muna tayo. Let's have time para mag-usap saglit. No? At talagang mag-bond and ask, mag-reflection tayo para po magkaroon tayo ng iisang kaisipan at encouragement. Amen? Tayo pala tayo tumayo at tayo pala tayo manalangin. Hallelujah. Let's close our eyes in prayer. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon. And Lord, nakikita niyo po ang mga kasama po namin, mga kapatiran ko, O Diyos, who heard your word, who listened to your message. At Panginoon, wala po ibang dalangin, kundi mabuhay po sa bawat isa sa amin ang mensaheng ito. Na totoo pong magkaroon ng kaganapan na aming pananampalataya. Lord, ayaw po namin mamuhay sa kamalian. Ayaw po namin mamuhay, Panginoon, na tinitignan nyo kami, tapos mali po yung ginagawa namin sa inyong harapan. Dalangin namin, Lord, that as we grow, may we always desire you, Lord. Tulad po ng mga inawit po namin kanina. Because one thing that we want, O Lord, is to be with you. One thing that we want, Lord, is to desire you, to experience you, O God. At nawa, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, ay ito po yung aming maranasan. Ito po yung aming gustuhin. At hindi po ang mundong ito. Tulungan nyo kami, Panginoon, talikuran yung mga bagay na iiwanan na po namin sa oras na ito. At patuloy po kaming magpawasto. Patuloy po kaming magpadisiplina. Patuloy po kami, Panginoon, magpaturo sa inyo, O Diyos, kung paano po kaming dapat mamuhay ng tama. Salamat, Panginoon. May the Holy Spirit continuously work in us, O God, to help us and to walk us towards maturity, O Lord. At Panginoon, i-cultivate nawa sa amin ang banal na Espiritu na sa araw-araw na ibibigay mo sa amin, kami po ay magpakumbaba sa inyong kabanalan at sa inyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Ang mga bagay po na narinig namin, O Diyos, selyuhan niyo po sa aming puso. And Lord, from this moment forward, may we decide na ang buhay kong ito ay para sa inyo na, Panginoon. I will live with no compromise sa inyo pong harapan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at Diyos na sa Jesucristo. Amen at amen.